This portion is brought to you by Ramox Steel. Tatayo ang manok mo. Magandang umaga mga kasabong. Ako po si Doc JP Arcega ng Thunderbird Power Vet. Sa panahon ngayon, talagang nararamdaman natin ang pagbabago ng panahon at klima. Sabi nga nila, baka ito na yung tinatawag nating global warming. So ang ating mga manok panabong, nararamdaman din nila ito kasi ang ating mga manok panabong, wala silang sweat gland. So nahihirapan sila mag-regulate ng kanilang temperature. So sa pamamagitan lamang ito ng kanilang paghinga. So sa mga panahong ito, bigla-bigla na lang umuulan, bigla-bigla na lang dumarating ang mga bagyo, at minsan talagang maalinsangan ng panahon. Kaya naman humihina ang mga resistensya nila at tuluyang nagkakasakit. Sa larangan ng pag-aalaga ng panabong, pinaka-common nating nararamdaman ng sipon. Ang pagkakasipon ng ating mga manok panabong ay hindi isang sakit, kundi isang sintomas lang ng underlying disease. So, ang sipon is maaaring dulot ng stress o paghina ng resistensya, pwede rin siyang dulot ng virus, or pwede naman ng bakterya. So, kung ito po ay dulot ng stress at bakterya, maaari nating malunasan o mapigilan to sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang suplemento at antibiotic. Ngunit kung ito po ay viral o virus po ang pinanggalingan ng sakit, ang examples po niyan is NCD, saka infectious bronchitis. So most likely, hindi po tatalab yung ating mga antibiotics. Pero as a veterinaryo, may papayo ko po sa inyo na maaari pa rin tayong gumamit ng antibiotic para naman maiwasan yung tinatawag na secondary bacterial infection. Mga kasabong, sa panahon na nakikita ang sipon, marapat lamang na bigyan natin ito ng atensyon para at least hindi na siya lumala. Nasa kinalaunan is mahirap ng gamutin. Kapag may sipon ang ating mga manok panabo, humihina rin ang kanilang resistensya na nagiging daan para nagiging opportunistic yung mga bakterya at mga viruses. Halimbawa nito ay coryza, kung saan namamaga yung mukha ng ating mga manok panabo sa pagitan ng mga mata, at yung tinatawag na mycoplasma o yung tinatawag na halak. Kapag ang mga manok natin is nagkaroon ng halak at hindi natin nabigyan ng atensyon, nangyari dito, hindi na rin sila nagiging productive at mabilis pa makahawa sa ibang mga manok. Paano ba natin madedetect ang sipon sa ating mga stag, sa ating mga inahin at sa ating mga ka? Ang sagot dyan, 4 P's. Una, pananamlay. So kung nananamlay sila, so it's a sign na para bigyan natin ng atensyon kung namamayat ba sila, or hindi ba sila nagpe-perform ng actively sa kanilang mga kulungan o kung saan man sila naroon. Pangalawa ay sa patuka. Kung nakikita natin na hindi nila nauubos kung ano man yung binibigay natin, so most likely may underlying na sakit na nararamdaman sila. Nagbibigay tayo ng tubig sa kanilang mga patubigan, so obserbahan natin kung nag-dip sila doon. Pagkatapos nilang mag-dip is naging clear yung tubig, so most likely, sintomas na walang sipon. Pero pag angat nila at meron tayong nakikitang parang langis-langis doon sa tubig, ibig sabihin, may nagsisimula silang sipon. So dapat yung mga ganong pagkakataon, ating sinasabihan yung ating mga tao sa farm na mga ganong conditions, binibigyan agad ng karampatang lunas. And then, ang kahuli-hulihan ay physical check-up. Dapat tayo as mga nasa farm is observant tayo at talagang tinitingnan natin yung ating mga manok. Sinecheck natin yung mukha, yung ilong, inaamoy natin yung kanilang mga bibig. So, kung magkaroon ng differences or nagkaroon ng amoy yung tuka ng ating mga manok, so, sintomas na yun na dapat nagbibigay na tayo ng antibiotic. Kapag na-confirm natin na nagkakaroon ng sintomas ng sipon ng ating mga manok panabong, ito na yung time para ano ba yung dapat nating suplemento o gamot na ibigay para at least bumalik yung kanilang sigla at bumalik yung kanilang dating performance. So pagdating naman sa paglunas, hindi kailangan mag-alinlangan ng ating mga kasabong. Mula po sa pinagkakatiwalaang pangalan ng Thunderbird na siyang nangunguna sa feeds ng ating mga manok panabong, ay inihahandog rin natin ang ating mga dekalidad na linyada ng mga gamot na abot kaya ang presyo. Ang Ramoxil ay isang broad-spectrum antibiotic na naglalaman ng purong-purong amoxicillin at tylosin na siya naman nagtatarget sa mga bakterya. Kaya naman, mabilis gumaling ang ating mga manok panabong at talagang gumagaling sila laban sa sipon, pisik, halak, at pati na rin sa sugat. Mga kasabong, napakadaling gamitin itong Ramoxil. Magbibigay lamang tayo ng isang tableta sa loob ng 5 araw para sa tuloy-tuloy at lubusang pagaling. Kaya pagdating sa sipon, pisik, halak,
at sugat, mag-Romoxtil na. Tapos ang sipon, pisikalak at sugat, mag-Romoxtil na. This portion was brought to you by Romoxtil. Tatayo ang manok mo.